Pinirmahan ko ang kontrata ng aking buhay bilang isang asawang martir. Ngunit tinumbasan ito ni Marco ng isang malupit na pagtatraidor. Habang nilalamon ako ng hirap, nilalamon naman niya ang kayamanan ko kasama ang aking matalik na kaibigan. Ngayon, ang basahang asawa na itinapon nila sa ulan ay babalik bilang bagyong wawasak sa kanilang huwad na paraiso. Sino ang tatawa sa huli kapag ang lahat ng diamante ay naging bubog? Magsisimula na ang aking muling pagsilang sa gitna ng inyong pagbagsak. Detubi. Huwag kang mag-alala, Cindy. Konting tiis na lang, mahal. Pakakawalan ko rin ang babaeng yon. Alam mo naman, nandidiri na ako kapag hinahawakan niya ako. Ang gaspang ng kanyang mga palad. Parang lihan ako makaskas sa balat ko. Nakakasuka ang pakiramdam. Nakatalikod si Marco habang masuyong kausap ang kanyang kabit sa telepono sa loob ng aming silid. Hindi niya alam na naroon ako sa labas. Nakatayo sa dilim ng pasilyo, tila isang estatwang ninakawan ng hininga. Sa aking kanang kamay, mahigpit kong hawak ang isang maliit na bote ng mamahaling lotion na binili ko sa mall kanina. Isang buwan akong nag-skip ng tanghalian at tiniis ang pangangatog ng sikmura para lang mabili ang regalong yon. Akala ko, kapag naging malambot na ang aking mga palad, muli niya akong yayakapin ng mahigpit gaya ng dati. Akala ko, mapapansin na niya ang lahat ng pagod ko. Naramdaman ko ang biglang pagkaubos ng hangin sa aking mga baga. Ang bote ng lotion ay dahan-dahang nadulas mula sa aking nanginginig na mga daliri. Bumagsak ito sa makapal na alpombra nang walang ingay, ngunit sa loob ng aking dibdib may isang bagay na nadurog ng napakalakas, isang pagkawasak na mas masakit pa sa pagkabasag ng kristal. Tiningnan ko ang aking mga palad sa ilalim ng malamlam na ilaw ng pasilyo. Ang mga bakas ng kalyo mula sa 5 taon ng paglalaban ng kanyang mga damit gamit ang sarili kong mga kamay para makatipid sa kuryente. Ang mga maliliit na peklat mula sa tilamsik ng mantika habang inihahanda ko ang kanyang paboritong ulam gabi-gabi. Ang panunuyo ng balat dahil sa paggamit ng matatapang na kemikal sa paglilinis ng bahay para lang maging maayos ang lahat bago siya umuwi. Ang lahat ng ito na itinuring kong mga medalya ng aking pagmamahal at katapatan ay isa palang kadiri at basura para sa lalaking pinag-alayan ko ng aking buhay. Maribel, nasaan na ang kape ko? Napakabagal mo talagang kumilos, para kang pagong na walang silbi. Ang boses ng aking biyenan mula sa kusina ay parang latigo na humahagupit sa aking pagkatao. Sa loob ng 5 taon, tinanggap ko ang lahat ng kanilang pang-aalipusta. Nanatili akong tahimik kahit itinuturing nila akong isang utusan na walang sahod sa sarili kong pamamahay. Itinago ko ang aking tunay na pagkatao, ang aking yaman at ang aking dangal dahil naniwala ako sa pangako ni Marco na mahal niya ako kahit wala akong anuman. Pumasok ako sa loob ng silid nang hindi gumagawa ng ingay. Lumingon si Marco. Mabilis na ibinaba ang kanyang telepono at pinalitan ng kanyang ekspresyon ng isang malamig na pagkayamot. Bakit ganyan ang hitsura mo? At nasaan ang kape ni Mama? Hindi mo man lang magawa ang isang simpleng utos, Maribel. Napaka-inutil mo talaga. Hindi ako sumagot. Tinitigan ko lang ang kanyang mga mata. Ang mga matang dati ay tinitingnan ko nang may buong paghanga. Ngunit ngayon ay puno na lamang ng kasinungalingan. Gusto kong sumigaw. Gusto kong itanong sa kanya kung nasaan ang konsensya niya habang ginagamit niya ang pera ng aking huling mana para ipagtayo ng negosyo ang kanyang kabit. Ngunit ang aking lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong abo. Lumapit siya sa akin, hindi para amuhin ako, kundi para iabot ang kanyang maruming jacket. Nang aksidenteng dumampi ang dulo ng kanyang daliri sa aking palad, mabilis niyang binawi ang kanyang kamay at nagpahid sa kanyang pantalon na tila ba nadumihan siya ng isang nakakahawang sakit. Ang kilos na yon ay mas masakit pa sa isang sampal. Ito ang dulo ng lahat at
ng aking pagtitiis. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, habang pinapanood ko siyang muling humiga at balewalain ang aking presensya, isang mapait na katanungan ang umalingaw-ngaw sa aking isipan. Sa dinami-dami ng bagyong sinuong ko para sa kanya, bakit ako pa ang naiwan sa gitna ng ulan? Ganito na lang ba ang halaga ng 5 taong pagsasakripisyo? Isang basahang itinapon matapos gamitin at pakinabangan? Habang ang luha ko ay dahan-dahang pumatak at humalo sa nanunuyo kong balat, alam ko sa aking sarili na ito na ang huling gabi ng Maribel na martir. Bukas, ang mga kamay na tinawag niyang liha ang siyang kakamot sa kanyang huwad na paraiso hanggang sa ito ay maging abo. Huwag kang tumunganga dyan, Maribel. Akala mo ba ay reyna ka sa bahay na ito? Linisin mo ang bawat sulok ng sahig na yan. Gusto ko, kahit langgam ay madulas, kapag dumaan dahil sa kintab. At bilisan mo, parating na ang espesyal na bisita ni Marco. Ang boses ng aking biyena na si Doña Aurora ay tila matalas na kutsilyo na humihiwa sa katahimikan ng umaga. Nakaluhod ako sa matigas na sahig. Ang aking mga tuhod ay namamanhid na sa lamig ng semento. At sa bigat ng aking katawan, hawak ko ang isang lumang basahan at isang timba ng tubig na may halong matapang na sabon. Ramdam ko ang hapdi sa aking mga daliri. Ang bawat kuskus ko sa sahig ay tila ba pagkuskus din sa natitira kong dignidad. Isang trilyonaryong tagapagmana ng pinakamalaking kumpanya ng barko sa bansa. Ngayon ay naglilinis ng dumi ng ibang tao sa ilalim ng kanilang mga paa. Pinili ko ito. Pinili kong maging ganito dahil naniwala ako na ang pag-ibig ay pagsisilbi. Ngunit ang pagsisilbi ko ay naging lisensya nila para ituring akong basura. Maya-maya pa, narinig ko ang tunog ng isang mamahaling sasakyan na pumarada sa labas. Bumukas ang pinto at pumasok si Marco, kasunod ang isang babaeng amoy, mamahaling pabango, si Cindy. Nakasuot siya ng isang hapit na pulang damit. Ang kanyang takong ay tumutunog ng mapagmataas sa sahig na katatapos ko lang kuskusin. Hi Maribel! Oh, bakit nasa sahig ka? Mukha kang katulong sa pormang yan. Wika ni Cindy habang humahagik-hik. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay para ayusin ang kanyang buhok at doon ko nakita ang isang bagay na nagpatigil sa tibok ng aking puso. Isang diamanteng singsing. Ang disenyong yon. Ang kislap na yon, iyon ang singsing na matagal ko nang itinago sa loob ng aking baul. Ang tanging alaala na iniwan sa akin ng aking yumaong ina. Magnanakaw. Hindi lang ang asawa ko ang ninakaw niya, kundi pati ang mga huling piraso ng aking alaala. Marco, bakit nasa kanya ang singsing ng nanay ko? Nanginginig kong tanong habang dahan-dahang tumatayo mula sa aking pagkakaluhod. Lumingon si Marco sa akin. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng pagsisisi. Ano ba, Maribel? Nakatago lang naman yan sa baul mo at hindi mo ginagamit. Mas bagay yan kay Cindy at saka kailangan namin ng inspirasyon para sa opening ng kumpanya bukas. Huwag kang gumawa ng eksena rito. Nakakahiya ka. Sa sandaling iyon, narinig ko ang iyak ng aking anak na si Gab-Gab mula sa itaas. Patakbo akong umakyat at dinatnan ko siyang nanginginig sa lagnat. Ang kanyang maliit na katawan ay tila nagniningas na uling. Nagmamadali akong bumaba para tawagin si Marco. Marco, ang anak mo. Mataas ang lagnat ni Gab-Gab. Kailangan natin siyang dalhin sa ospital. Ngunit hindi man lang ako tiningnan ni Marco. Abala siya sa pag-aalalay kay Cindy patungo sa hapagkainan kung saan nakahanda ang masarap na tanghalian na ako rin ang nagluto. Lagnat lang yan, Maribel. Bigyan mo ng paracetamol. Huwag kang istorbo, may importante kaming pag-uusapan tungkol sa business. Ang arte-arte mo, palibhasa, wala kang alam sa pagpapatakbo ng pera. Tumakbo ako pabalik sa aking silid at hinanap ang aking lihim na alkansya sa ilalim ng kama. Ang perang pilit kong itinago mula sa paglalabada
at pagbebenta ng mga kakanin sa kapitbahay para sa emergency ng aking anak. Ngunit nang buksan ko ang kahon, wala na ang laman nito. Tuyot na kahoy na lamang ang natira. Ninakawan ako ng sarili kong asawa para lang may maipang shopping ang kanyang kabit. Nayakap ko na lamang si Gabgab habang ang aking mga luha ay pumapatak sa kanyang noo. Ang sakit ay hindi na lamang sa puso, kundi tila balason na kumakalat sa buong sistema ko. Tiningnan ko ang bintana. Ang ulan ay nagsisimula ng pumatak, tila nakikiramay sa aking pait. Ganito na ba talaga ang katapusan ko? Ang maging isang anino sa bahay na dati ay itinuring kong langit. Habang naririnig ko ang tawanan ni na Marco, Cindy at ng aking biyenan sa ibaba, isang malamig na determinasyon ang unti-unting namumuo sa loob ko. Hindi na ako ang Maribel na laging nakayuko. Kinuha ko ang aking lumang telepono na itinago ko sa loob ng 5 taon. Pinindot ko ang isang numerong hindi ko kailanman inakalang tatawagan ko muli. Sa ikatlong ring, isang boses ng lalaki ang sumagot. Tuloy na ba ang plano, Senyorita Maribel? Napatingin ako sa labas ng pintuan kung saan nakatayo ang aking biyenan. May bitbit na isang balde ng maruming tubig at balak itong ibuhos sa sahig na kinalalagyan ko. Opo, Attorney Benitez, ihanda mo na ang lahat. Bukas, sa opening ng kanilang kumpanya, kukunin ko na ang lahat ng pag-aari ko. Sinasabi nila na ang pinakamasakit na sugat ay hindi nagmumula sa kaaway, kundi sa taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buong puso. Habang lulan ako ng isang lumang daip na naghahatid sa akin sa isang marangyang restaurant sa labas ng lungsod, bawat hininga ko ay tila may kasamang bubog. Sinundan ko ang lokasyon ni Marco gamit ang isang tracker na itinago ko sa kanyang sasakyan. Mula sa malayo, nakita ko sila. Nakaupo sila sa isang mesa sa gitna ng hardin, napapalibutan ng mga kumukutitap na ilaw at mababangong bulaklak. Si Marco, ang lalaking sinabihan akong wala na siyang pera, kahit pambili ng gatas ng aming anak, ay kasalukuyang nagbubukas ng isang bote ng pinakamahal na alak. Ang kanyang mukha ay maliwanag, puno ng buhay at malayo sa pagod na ekspresyong ipinapakita niya sa akin tuwing uuwi siya sa bahay. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ni Cindy. Kinuha niya ang kamay nito at isinuot ang diamanteng singsing ng aking ina, ang tanging alaala ng aking kabataan na ninakaw niya mula sa aking baul. Narinig ko ang tawanan nila, isang tunog na para sa akin ay tila hiyaw ng mga demonyo. Para sa ating kumpanya, mahal ko, ang Marcin Jewelry ay simula pa lang ng ating imperyo. Wala nang makakapigil sa atin, lalo na ang madungis kong asawa. Wika ni Marco na sinundan ng isang halik sa kamay ni Cindy. Ang bawat salita niya ay tila pako na ibinabaon sa aking bungo. Ang sakit ay naglaho at napalitan ng isang nakakapanghilakbot na lamig. Hindi na ako umiyak. Tuyot na ang aking mga mata. Tila isang lupang hindi na dinalaw ng ulan sa loob ng maraming taon. Tumalikod ako at naglakad patungo sa isang itim na sasakyan na naghihintay sa kanto. Bumukas ang pinto at lumabas si Attorney Benitez, ang matapat na kanang kamay ng aking ama. Yumuko siya ng malalim, isang paggalang na matagal ko nang hindi naramdaman. Senyorita Maribel, ang iyong trono ay naghihintay sa iyo. Narito na ang lahat ng kailangan mo. Iniabot niya sa akin ang isang itim na envelope. Sa loob nito ay ang aking black card, ang susi sa bilyon-bilyong pisong kayamanan ng aking pamilya, at ang mga dokumento na nagpapatunay na ang lupang kinatatayuan ng kumpanya ni Marco ay pag-aari ng aking pamilya. Kinuha ko ang aking lumang pitaka, inilabas ang isang maliit at gusot na litrato ng aking ama. Patawad, Papa. Bulong ko habang hinahaplos ang kanyang mukha sa litrato. Hinayaan kong tapakan ang ating pangalan dahil sa maling pag-ibig. Ngunit pangako, babawiin ko ang lahat ng kinuha nila sa akin. Nang makauwi ako sa bahay, sinalubong ako ng isang malakas na sigaw mula sa aking biyenan.
Saan ka nang galing? Kang hampas lupa ka. Kanina pa iyak ng iyak ang anak mo. Wala ka nang ambag sa bahay na ito. Pabaya ka pang ina. Tiningnan ko si Doña Aurora sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, hindi ako yumuko. Hindi ako humingi ng tawad. Ang aking titig ay tila yelo na nagpatigil sa kanyang susunod na sasabihin. Ang ingay niyo, Aurora. Malamig kong wika. Ang kanyang mukha ay namula sa galit. Hindi makapaniwala na ang basahang manugang ay tinawag siya sa kanyang pangalan. Anong sabi mo? Magnanakaw ka. Siguro ay may lalaki ka kaya ka ginagabi. Itinaas niya ang kanyang kamay para sampalin ako, ngunit mabilis ko itong nasalo. Hinawakan ko ang kanyang pulso ng mahigpit. Ramdam ko ang takot na unti-unting lumilitaw sa kanyang mga mata. Huwag mo nang susubukang itaas ang kamay mo sa akin muli. Banta ko sa isang mahinang boses na mas nakakatakot pa sa sigaw. Dahil sa susunod na gawin mo yan, sisiguraduhin kong wala ka ng kamay na itataas. Binitawan ko siya at pumasok sa kwarto ni Gab-Gab. Niyakap ko ang aking anak. Ang init ng kanyang katawan ay tila nagpapaalala sa akin ng lahat ng dahilan kung bakit kailangan kong lumaban. Nilabas ko ang aking bagong telepono at tinawagan si Attorney Benitez. Benitez, ihanda mo ang lahat para sa grand opening bukas. Gusto ko, ang bawat diamanteng ipapakita nila ay maging alikabok sa harap ng mga bisita. Tapos na ang pagiging martir, Benitez. Oras na para maging reyna. Para ka talagang multo sa bahay na ito, Maribel. Ang putla mo at ang haggard ng mukha mo. Ayusin mo ang sarili mo dahil baka mapahiya ako kapag nakita ka ng mga bisita sa opening mamaya. Bagaman, mas mabuti sigurong manatili ka na lang dito sa kusina. Ang boses ni Marco ay parang isang malamig na hangin na dumadaan sa aking likuran habang maingat kong pinaplansa ang kanyang mamahaling suit. Ang amoy ng mainit na tela at ang singangaw mula sa plansa ay bumabalot sa maliit na espasyo ng aming labahan. Sa bawat hagod ng aking kamay, tila ba dahan-dahan kong inilalapat ang lahat ng aking galit at hinagpis sa telang isusuot niya sa kanyang inaakalang tagumpay. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Isang ngiting hindi niya nakita dahil abala siya sa pag-aayos ng kanyang buhok sa harap ng salamin. Opo, Marco, huwag kang mag-alala. Magiging perpekto ang lahat sa araw na ito. Bulong ko. Ang aking boses ay mahinahon. Walang bakas ng bagyong namumuo sa loob ng aking dibdib. Ito ang huling beses na magsisilbi ako sa kanya. Ang huling beses na ang mga kamay na tinawag niyang liha ay hahaplos sa kanyang mga gamit. Pumasok si Doña Aurora sa silid. Bitbit ang isang mahaba at kumikinang na gown na kulay ginto. Marahas niya itong inilapag sa aking harapan. Ito naman ang ayusin mo, Maribel. Gown ito ni Cindy. Siguraduhin mong walang kahit isang hibla ng sinulid ang nakalawit. Napakamahal nito. Hindi mo kayang bayaran kahit ibenta mo pa ang buong pagkatao mo. Tiningnan ko ang gown. Napakaganda nito. Tila ba sadyang ginawa para sa isang reyna? Ngunit alam ko ang katotohanan. Binili ito gamit ang perang ninakaw nila sa akin. Hinawakan ko ang tela. Ramdam ko ang pagkasuklam na dumadaloy sa aking mga daliri. Napakaganda po, Mama. Bagay na bagay ito sa isang babaeng mahilig kumuha ng hindi sa kanya. Wika ko sa isang himig na tila nagpupuri ngunit may nakatagong lason. Ano ka mo? Singal ni Doña Aurora na tila hindi sigurado kung narinig ba niya ang aking panguuyam. Sabi ko po, siguradong magiging bituin si Cindy sa opening. Paglilinaw ko habang dahan-dahang itinatabi ang gown. Sa loob-loob ko, alam ko na ang bituin na kanilang inaasahan ay lulubog bago pa man sumapit ang gabi. Nang makaalis na ang dalawa, mabilis akong pumunta sa kwarto ni Gab-Gab. Mahimbing siyang natutulog. Ang kanyang lagnat ay bahagyang humupa na dahil sa mga gamot na lihim na dinala ni Attorney Benitez kagabi. Hinaplos ko ang kanyang pisngi. Ang bawat haplos ay isang panata. Gab-Gab, anak.
Konting tiis na lang. Hinding-hindi na tayo muling yuyuko sa kanila. Ibibigay ko sa iyo ang mundo nang hindi na kailangang magmakaawa para sa pagmamahal ng isang amang hindi tayo pinahalagahan. Kinuha ko ang aking lumang bag mula sa ilalim ng cabinet. Sa loob nito, nakatago ang isang eleganteng itim na gown na gawa sa seda, isang disenyo na tila binalot ng madilim, ngunit maningning na kalangitan. Ito ang isusuot ko. Hindi bilang asawa ni Marco, kundi bilang ang tunay na nagmamay-ari ng lahat. Tumunog ang aking telepono. Isang mensahe mula kay Attorney Benitez. Ang lahat ng media ay handa na. Ang mga board members ng iyong pamilya ay nasa paligid na rin. Hinihintay na lang namin ang iyong hudyat, senyorita. Ang aking puso ay tumibok ng malakas. Tila ba isang tambol na nagbabadya ng digmaan. Ramdam ko ang panginginig ng aking mga kalamnan, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik. Matapos ang 5 taon ng pagtitiis, matapos ang libu-libong gabi ng pag-iyak sa dilim, sa wakas ay sisikat na ang araw para sa akin. Hinarap ko ang salamin at tiningnan ang aking sarili. Wala na ang takot sa aking mga mata. Ang tanging naroon ay ang apoy ng isang babaeng namatay sa gitna ng pagtatraidor at muling nabuhay para sa katarungan. Marco, Aurora, Cindy, bulong ko sa hangin. Sana ay nanamnam niyo ang inyong huling hapunan ng kaligayahan dahil mamaya, ang bawat diamanteng ipinagmamalaki niyo ay magiging bubog. Nalulunurin kayo sa sarili ninyong kasalanan. Habang naririnig ko ang ugong ng sasakyan ni Marco, napapaalis na patungo sa event, naiwan akong mag-isa sa tahimik na bahay. Isang tanong ang nanatili sa aking isipan habang nakatingin ako sa aking mga palad na dati ay puno ng kalyo. Handa na ba silang makilala ang tunay na ako? O baka masyado silang nabulag ng kanilang kasakiman para makita ang bagyong paparating? Cheers para sa pinakamalaking tagumpay ng ating buhay, mahal ko. Bukas, hindi na lang tayo basta-basta negosyante. Tayo na ang magiging usap-usapan sa buong bansa. Ang Marcin Jewelry ang magiging simbolo ng ating wagas na pag-ibig. Ang pagtama ng kanilang mga baso ng mamahaling wine ay lumikha ng isang matunog na hudyat ng tagumpay sa gitna ng marangyang penthouse suite na nirentahan ni Marco. Mula sa madilim na sulok ng balkonahe, nakatayo ako habang pinapanood sila sa pamamagitan ng bahagyang nakabukas na glass door. Ang bawat tawa nila ay tila uod na gumagapang sa aking balat. Ang bawat halik na ipinupukol ni Marco kay Cindy ay tila laso na dati ay iniinom ko ng kusa. Ngunit ngayon ay idinudura ko na. Nakasuot si Cindy ng gown na kulay ginto na pinlansya ko kanina. Kitang-kita ang kislap ng diamanteng singsing ng aking ina sa kanyang daliri. Tila ba ipinapamukha sa akin na ang lahat ng pag-aari ko ay kanya na rin. Paano ang asawa mong si Maribel, Marco? Sigurado ka bang hindi siya gagawa ng eksena bukas? Baka bigla siyang sumulpot at magmakaawa na wag mo siyang iwan. Tanong ni Cindy. Habang humahagik-hik, ang kanyang boses ay puno ng pang-uuyam. Uminom si Marco ng alak bago sumagot ng may halong pagkadiri. Si Maribel? Huwag kang mag-alala. Masyado siyang tanga para malaman ang nangyayari. Iniwan ko siya sa bahay na naglilinis ng mga kaldero. Sanay naman siya sa hirap, di ba? Para lang siyang basahang ginamit ko para makarating sa tuktok. At ngayong nandito na tayo, itatapon ko na siya sa basurahan kung saan siya nararapat. Ang bawat salitang binitawan niya ay tila isang malupit na hatol. Ngunit sa halip na masaktan, naramdaman ko ang isang kakaibang kalmado. Ang huling hapunan nila ay puno ng kasakiman at maling akala. Akala nila ay pera ko ang nagpapatakbo sa kanila. Ang totoo, hinayaan ko silang ubusin ang huling mana ko para lang makita kung hanggang saan ang kanilang kawalang hiyaan. Ang perang ginastos nila ay isang bitag na ako mismo ang naglatag. Dahan-dahan akong lumayo sa pinto ng balkonahe at bumaba. Patungo sa naghihintay na sasakyan ni Attorney Benitez. Sa loob ng sasakyan, ang amoy ng bagong leather at ang lamig ng aircon
ay tila nagpapabalik sa akin sa mundong kinalakihan ko, ang mundo ng kapangyarihan at yaman na pansamantala kong tinalikuran para sa isang lalaking walang dangal. Nakahanda na ang lahat, senyorita, wika ni Attorney Benitez habang nakatingin sa kanyang tablet. Lahat ng mga imbitasyon ay naipadala na sa mga totoong may-ari ng industriya. Akala ni Marco ay mga lokal na negosyante lang ang darating, ngunit hindi niya alam na ang buong board of directors ng inyong pamilya ay naroon din. Ang naganap sa loob ng sasakyan. Hinubad ko ang aking simpleng wedding ring, ang murang singsing na ibinigay ni Marco na noon ay itinuring kong pinakamahalagang hiyas sa mundo. Pinagmasdan ko ang maputlang marka na iniwan nito sa aking daliri, ang marka ng 5 taon ng pagkaalipin. Inihagis ko ito sa labas ng bintana. Napanood ko itong tumalbog sa kalsada at tuluyang malunod sa dilim ng gabi. Ang bigat sa aking dibdib ay biglang gumaan, tila ba isang tanikala ang naputol. Benitez, siguraduhin mo na ang lahat ng media ay makakakuha ng malinaw na anggulo. Biling ko sa isang malamig na boses. Gusto kong makita ng buong mundo ang mukha ng isang Hudyo kapag natanto niyang ang diamanteng hawak niya ay isa palang piraso ng basag na bote. Sa huling sandali bago kami makarating sa venue, muli kong tiningnan ang aking sarili sa salamin. Ang aking balat ay hindi na mukhang pagod. Ang aking mga mata ay nagniningning sa ilalim ng ilaw ng sasakyan. Handa na ang reyna. Handa na ang bitag. Habang papalapit kami sa hotel kung saan gaganapin ang grand opening, nakita ko ang naglalakihang tarpaulin na may mukha ni na Marco at Cindy. Sila ay nakangiti. Tila ba pag-aari nila ang mundo. Ngunit ang hindi nila alam, ang bawat segundo na lumilipas ay isang hakbang patungo sa kanilang sariling bitayan. Sa loob ng venue, maririnig na ang mahinang tugtog ng violin at ang bulungan ng mga bisita. Ngunit sa likod ng marangyang dekorasyon, may isang sikretong nakabaon na sasabog sa loob ng ilang oras. Sa tingin mo ba, Benitez, makakayanan nila ang gulat? Tanong ko habang inaayos ang aking itim na gown. Ang gulat ay pansamantala lang, senyorita. Sagot niya nang may makahulugang ng ngiti. Ang sakit ng kanilang pagbagsak ang mananatili sa kanila habang buhay. Tumigil ang sasakyan sa harap ng red carpet. Ang pinto ay binuksan ng isang valet. Huminga ako ng malalim. Ang bawat hibla ng aking pagkatao ay handa na para sa huling pagtutuos. Magsisimula na ang tunay na palabas. Sisimula. Ang liwanag ng mga kristal na chandelier sa loob ng grand ballroom ay tila libu-libong bituin na sadyang inayos para saksihan ang isang pagtatanghal. Amoy mamahaling bulaklak at alak ang hangin. Isang halimuyak na sumisimbolo sa kapangyarihan at karangyaan. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Marco habang hawak ang mikropono. Ang kanyang dibdib ay busog sa yabang. Katabi niya si Cindy, na suot ang gown na ako mismo ang nagplantsa. Ang diamanting singsing ng aking ina ay kumikislap sa ilalim ng mga spotlight, tila ba nang uuyam sa akin. Magandang gabi sa inyong lahat. Panimula ni Marco, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong silid ng may awtoridad. Ang gabing ito ay patunay na sa pamamagitan ng sipag at talino, ang isang lalaki ay kayang bumuo ng imperyo mula sa wala. Ang Marcin Jewelry ay hindi lang isang negosyo. Ito ay bunga ng aking sakripisyo at ng suporta ng tanging babaeng naniwala sa aking kakayahan. Habang nakikinig ako mula sa madilim na sulok ng VIP balcony, naramdaman ko ang pagbaliktad ng aking sikmura. Ang sakripisyo na sinasabi niya ay ang aking pawis, ang aking mga kalyo, at ang perang ninakaw niya mula sa aking mga pangarap. Sa bawat palakpakan ng mga bisita, tila ba may isang tinik na lalong bumaon sa aking puso. Ngunit alam ko, ang bawat palakpak na naririnig niya ngayon ay magiging hiyaw ng kahihiyan mamaya. At ngayon, pagpapatuloy ni Marco, nais kong pasalamatan ang aming pangunahing investor na nagbigay sa amin ng pagkakataong ito. Dahil sa kanya,
ang lupang kinatatayuan ng aming kumpanya at ang lahat ng hiyas na nakikita niyo rito ay naging posible. Ito na ang hudyat. Tumayo si Attorney Benitez mula sa kanyang upuan sa unahan at dahan-dahang umakyat sa entablado. Nakita ko ang panandaliang pagkalito sa mukha ni Marco. Hindi ito ang investor na inaasahan niya. Ngunit dahil sa harap ng maraming tao at media, pilit siyang ngumiti at iniabot ang mikropono sa abogado. Magandang gabi. Simula ni Attorney Benitez, ang kanyang boses ay seryoso at walang emosyon. Narito ako hindi para magbigay ng parangal, kundi para maghatid ng isang mahalagang anunsyo. Ako ang legal na kinatawan ng tunay na may-ari ng lahat ng kapital ng gusaling ito at ng bawat piraso ng alahas na ipinagmamalaki ni Ginoong Marco ngayong gabi. Tumigil ang tugtog ng mga violin. Ang bulungan ng mga tao ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Nakita ko ang unti-unting pagpawi ng ngiti sa mukha ni Marco. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig at si Cindy naman ay tila naging estatwa sa tabi niya. G. Marco, pagpapatuloy ni Benitez, ang lahat ng pondo na ginamit mo ay binawi na ng aming kliyente dahil sa paglabag sa kasunduan ng katapatan at moralidad. Simula sa oras na ito, ang Marcin Jewelry ay nasa ilalim na ng sequestration. Ang lahat ng inyong asset ay frozen at ang kumpanyang ito ay opisyal ng pag-aari ng aming principal. Ang naganap sa aking kinatatayuan. Hinawakan ko ang malamig na rehas ng balkonahe, ang pakiramdam ng bakal sa aking palad ay nagpaalala sa akin ng mainit na kalan na hinarap ko sa loob ng 5 taon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi init ng apoy ang nararamdaman ko, kundi ang lamig ng katarungan. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko, ang unang hininga ng kalayaan. Sino? Sinong nagmamay-ari nito? Sigaw ni Marco. Ang kanyang boses ay gumaralgal sa takot at galit. Imposible! Ang pera ko! Ang kumpanya ko! Ang kliyente ko ay narito na, sagot ni Benitez habang nakatingin sa direksyon ko. Lahat ng mata, lahat ng kamera, at lahat ng spotlight ay sabay-sabay na lumingon sa itaas, sa VIP balcony kung saan ako nakatayo. Dahan-dahan akong lumakad palabas mula sa anino. Ang itim kong gown ay humahampas sa aking mga binti sa bawat hakbang. Ang tunog ng aking takong sa sahig ay tila batibok ng puso ng isang naghihiganting reyna. Nang tumama ang spotlight sa aking mukha, narinig ko ang sabay-sabay na singhap ng mga tao. Nakita ko ang paglaki ng mga mata ni Marco. Ang kanyang panga ay lumaylay at ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Maribel? Bulong niya na narinig sa buong hall dahil malapit pa rin siya sa mikropono. Hindi ako sumagot agad. Pinanood ko muna ang pagbagsak ng kanyang maskara, ang pagkapunit ng kanyang yabang at ang paglitaw ng tunay niyang pagkatao. Isang maliit at takot na lalaki. Hindi ito maaari. Bulong ni Cindy, ang kanyang mga kamay ay pilit na itinatago ang singsing sa kanyang likuran. Dahan-dahan akong bumaba ng hagdan. Ang bawat baitang ay tila ba pagtapak sa mga alaala ng aking paghihirap. Huminto ako sa tapat ni Marco, sapat na malapit para maamoy ko ang kanyang pawis ng takot. Tiningnan ko siya nang diretso sa mga matang wala ng bakas ng pag-ibig, kundi purong kapangyarihan na lamang. Ganito na lang ba, Marco? Ang aking boses ay malinaw at mariin. Umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng ballroom. Matapos ang 5 taon ng pagtitiis sa iyong mga panglalait, matapos mong tawaging liha ang aking mga kamay, heto ako ngayon, ang babaeng itinapon mo, na siyang kukuha sa lahat ng iyong inaakalang tagumpay. Ngunit bago pa man makasagot si Marco, isang malakas na sigaw mula sa likuran ang nagpatigil sa lahat. Ang aking biyanan na si Doña Aurora ay naghihisteryang tumatakbo patungo sa amin. May hawak na isang baso ng alak at balak itong isaboy sa aking mukha. Walang hiya kang babae ka. Akala mo ba
ay madadaan mo kami sa pagpapanggap na, yan, magnanakaw ka. Inagaw mo ang kumpanya ng anak ko. Ang sigaw ni Doña Aurora ay tila isang matinis na tunog na bumasag sa katahimikan ng bulwagan. Nakita ko ang pag-angat ng kanyang kamay. Ang baso ng pulang alak ay mabilis na humahanti sa hangin patungo sa aking mukha. Ngunit hindi ako kumurap. Hindi ako gumalaw. Isang mabilis na hakbang ang ginawa ng aking security guard para harangan ang atake. Ngunit mas mabilis ang aking kamay. Hinawakan ko ang pulso ni Aurora bago pa man tumilapo ng likido. Ang alak ay dahan-dahang tumulo sa sahig, tila mga patak ng dugo sa puting alpombra. Ang tunog ng baso na bumagsak at nadurog sa sahig ay umalingaw-ngaw sa buong silid, ngunit mas malakas ang tibok ng aking puso. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa huling pagputol ng aking paggalang sa babaeng ito. Ang alak na ito ay kasing pait ng iyong ugali, Aurora. Malamig kong wika habang dahan-dahang binibitawan ng kanyang kamay. At ang kumpanyang sinasabi mong inagaw ko, paano ko nanakaw ang isang bagay na sa simula't simula pa lang ay sa akin na. Lumingon ako kay Marco na ngayon ay nakaluhod na sa sahig. Pilit na pinupulot ang mga piraso ng basag na bote na tila ba yun ang kanyang mga pangarap na nawasak. Maribel, mahal, pag-usapan natin ito. Isang malaking pagkakamali lang ang lahat. Alam mo namang ikaw lang ang mahal ko, di ba? Si Cindy, ginamit ko lang siya para sa business. Isang malakas na singhap ang narinig mula kay Cindy. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng yabang, ay napalitan ng puot at panliliit. Ngunit wala akong pakialam sa kanilang dalawa. Lumapit ako kay Cindy. Ang bawat hakbang ko ay tila pag-angkin muli sa bawat pulgada ng aking pagkatao. Huminto ako sa kanyang harapan at tinitigan ang diamanting singsing sa kanyang daliri. Ang singsing na yan, sabi ko sa isang boses na kasing talim ng labaha, ay pag-aari ng isang marangal na babae. Hindi iyan nararapat sa kamay ng isang magnanakaw. Bago pa man siya makasagot, iniabot ko ang aking kamay. Sa harap ng lahat ng mga kamera, sa harap ng buong alta sosyedad ng Pilipinas, napilitan si Cindy na hubarin ang singsing. Ramdam ko ang panginginig ng kanyang mga daliri habang inilalagay ito sa aking palad. Ang diamante ay kumikinang, tila ba nagagalak na bumalik sa tunay nitong tahanan. Ang bumalot sa akin nang isinuot ko ito sa aking sariling daliri. Ang mga kamay na dati ay tinawag nilang liha ay muling nagliwanag sa ilalim ng mga spotlight. Attorney Benitez, tawag ko habang hindi inaalis ang tingin kay Marco. Ilabas ang mga dokumento ng pagkakautang. Inilabas ni Benitez ang isang makapal na folder. J. Marco, dahil sa paggamit mo ng pondo ng aming kliyente sa hindi tamang paraan at sa paglustay ng kanyang personal na yaman, ikaw ay nahaharap sa kasong estafa at falsification of public documents. Ang lahat ng ari-arian na nakapangalan sa iyo, mula sa bahay hanggang sa mga sasakyan, ay isinuko mo na sa amin bilang bahagi ng settlement na hindi mo sinasadyang pinirmahan kagabi. Nakita ko ang pagbagsak ng balikat ni Marco. Ang lalaking dati ay tinitingnan ko nang may pagmamahal, ay mukhang isang basang sisiw sa gitna ng ulan. Wala na ang kanyang kapangyarihan, wala na ang kanyang karangyaan. Ang tanging natira sa kanya ay ang kanyang kasalanan. Palabas na kami, Maribel! Hindi namin kailangan ang yaman mo. Sigaw ni Aurora habang hinihila si Marco, ngunit hinarangan sila ng mga security guard. Hindi pa tayo tapos, Aurora, sabi ko habang naglalakad patungo sa gitna ng entablado. Maari kayong umalis, ngunit ang lahat ng suot nyo, ang gown na yan, ang suit na yan, pati na ang mga sapatos nyo, ay binili gamit ang pera ko. Iwanan nyo ang lahat ng hindi sa inyo bago kayo lumabas ng pintong yan. Ang katahimikan sa ballroom ay tila naging isang mabigat na kumot. Ang mga flash ng kamera ay walang tigil sa pagkuha ng larawan ng kanilang kahihiyan. Ito ang aking muling pagsilang, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang babaeng nahanap ang kanyang lakas
sa gitna ng pagkawasak. Ang reyna ng karagatan ay nagbalik na at wala nang bagyong makakapigil sa kanya. Tumingin ako sa malayo, sa bintana, kung saan tanaw ang madilim na dagat. Doon, alam ko na ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang. Ang laban para sa paghilom ng aking puso at ang kinabukasan ng aking anak. Maribel, please, mag-uusap tayo. Hindi mo ito magagawa sa akin. Ako ang asawa mo. Ama ako ng anak mo. Ang boses ni Marco ay gumaralgal. Puno ng desperasyon habang pilit siyang kumakapit sa manggas ng aking gown. Wala na ang mapagmataas na negosyante na nakita ko kanina. Ang tanging natira ay isang lalaking nagmamakaawa. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng pawis at luha ng kahihiyan. Tumayo ako ng tuwid. Ang aking tingin ay tila isang matalim na espada na naghihiwalay sa aming nakaraan at kasalukuyan. Pinanood ko kung paano siya dahan-dahang kinaladkad ng aking mga security guard patungo sa labas ng ballroom. Ang bawat hakbang niya palayo ay tila isang mabigat na pasanin na nawawala sa aking balikat. Ang pagiging ama ay hindi nasusukat sa dugo. Marco? Malamig kong sagot. Ito ay nasusukat sa proteksyon at pagmamahal na kailanman ay hindi mo na ibigay sa amin ni Gab-Gab. Tapos na ang oras ng usapan. Ang tanging maririnig mo na lang mula sa akin ay ang hatol ng korte. Nang tuluyan na silang mailabas, sina Marco, Cindy at Aurora na patuloy pa rin sa pagmumura habang hinihila ng mga gwardya. Ang malaking bulwagan ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang mga bisita ay nanatiling nakatayo. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagkamangha at takot. Ang amoy ng mamahaling pabango at alak sa paligid ay biglang naging matabang para sa akin. Sa gitna ng karangyaang ito, naramdaman ko ang isang malalim na kirot sa aking dibdib. Hindi dahil sa panghihinayang, kundi dahil sa 5 taon ng aking kabataan na ninakaw ng mga taong ito. Dahan-dahan akong naupo sa bakanting silya sa entablado. Ang bumalot sa akin nang mapatingin ako sa aking mga kamay. Naroon pa rin ang mga kalyo, ang mga peklat ng hirap at sakripisyo. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga kamay na yon ay hindi na nanginginig sa takot o pagod. Hawak ko na ang aking kapalaran. Napagtanto ko na ang tunay na yaman ay hindi ang bilyon-bilyong pisong nasa bangko, kundi ang kakayahang tumayo muli matapos kang durugin ng paulit-ulit. Lumapit sa akin si Attorney Benitez. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng labis na paggalang. Senyorita, maayos na ang lahat. Ang bata ay ligtas at mahimbing na natutulog sa ilalim ng pangangalaga ng iyong mga personal na nurse. Ang mansyon na kinukuha natin mula sa kanila ay malilinis na bukas. Tumango ako ng bahagya, ngunit ang aking isipan ay nasa ibang lugar. Naalala ko ang lahat ng gabi na nagmakaawa ako kay Marco para sa kaunting atensyon, ang lahat ng beses na tiniis ko ang gutom para lang may maipakain sa kanya. Ang karma nga ay walang pinipili. At sa gabing ito ay dumating ng may kasamang malakas na hampas ng katotohanan. Benitez, tawag ko sa kanya habang nakatingin sa diamanteng singsing sa aking daliri. Ibigay mo ang lahat ng tulong sa mga manggagawang niloko ni Marco sa kumpanyang ito. Huwag mong hayaang madamay ang mga inosente sa kanyang kasalanan. Gusto kong malaman ng lahat na ang pamamahala ko ay hindi nakabatay sa takot, kundi sa katarungan. Habang ang mga tao sa ballroom ay nagsisimulang magbulungan muli, tumayo ako at dahan-dahang naglakad patungo sa balkonahe. Ang hangin sa labas ay malamig. Humahaplos sa aking balat na tila isang pagbati mula sa kalayaan. Tanaw ko ang mga ilaw ng lungsod, ang malawak na karagatan na naghihintay sa aking muling paglalayag. Naramdaman ko ang isang mainit na luha na dahan-dahang pumatak sa aking pisngi. Hindi luha ng sakit, kundi luha ng pagpapakawala. Sa wakas, ang basahang asawa ay naglaho na. Ang muling pagsilang ni Maribel ay hindi lang tungkol sa pagbawi ng pera, kundi tungkol sa pagbawi ng kanyang nawalang kaluluwa. Ngunit sa gitna ng aking katahimikan, isang katanungan
Ang biglang sumagi sa aking isipan na nagpadama sa akin ng isang kakaibang pangamba. Ang tagumpay ba ay sapat na para burahin ang lahat ng sugat sa aking puso? O baka ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang, ang laban para sa pagpapatawad sa aking sarili? Ang katahimikan ay hindi palaging nangangahulugan ng kapayapaan. Minsan ito ay ang malalim na buntong hininga ng isang pusong pagod na sa pakikipaglaban. Nakatayo ako sa harap ng malawak na bintana ng aking bagong opisina sa itaas na palapag ng Diamond Star Holdings. Mula rito, tanaw ko ang buong Kalakhang Maynila na unti-unting binabalot ng kulay kahel na dapit hapon. Amoy ng sariwang jasmine at mamahaling kape ang bumabalot sa silid, isang malaking pagkakaiba sa amoy ng chlorine at pawis na nakasanayan ko sa loob ng 5 taon. Isang marahang pagkatok sa pinto ang bumasag sa aking pagmuni-muni. Pumasok si Attorney Benitez na may dalang mga dokumento, ngunit sa pagkakataong ito, may kasunod siyang isang maliit na bata. "Mama!" Ang masayang sigaw ni Gabgab ay tila musika na nagpagaling sa bawat sugat ng aking kaluluwa. Tumakbo siya patungo sa akin. Ang kanyang mga pisngi ay mapula na at wala na ang bakas ng lagnat na muntik nang kumuha sa kanyang buhay. "Dahan-dahan lang anak," bulong ko habang kinakarga siya ng mahigpit. Ang bumalot sa amin, ang init ng kanyang maliit na katawan at ang bango ng kanyang buhok ay ang aking tunay na tropeo. Hindi ang bilyon-bilyong halaga ng kumpanya, kundi ang kaligtasan ng aking anak, ang tunay kong tagumpay. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na ang paghilom ay hindi nangyayari sa isang gabi. Ito ay unti-unting nabubuo sa bawat yakap at bawat ngiti ng taong nagmamahal sa iyo ng totoo. "Senyorita," panimula ni Attorney Benitez habang inilalapag ang report sa aking mesa. Ang balita tungkol kay Marco. Kasalukuyan silang nakatira sa isang maliit na paupahan sa labas ng lungsod. Ang kanyang ina ay nagbebenta na ng kanyang mga natitirang alahas para lang may pambayad sa upa. Si Cindy naman ay tuluyan ng umalis matapos malaman na wala nang kahit isang sentimo ang naiwan kay Marco. Naramdaman ko ang isang bahagyang kirot sa aking puso, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa panghihinayang sa lalaking dati kong minahal. Paanong ang isang tao ay kayang itapon ang lahat para sa isang huwad na ningning? Ngunit mabilis ding naglaho ang damdaming iyon. Ang hustisya ay hindi paghihiganti. Ito ay ang pagpapaubaya sa tadhana na ibigay sa bawat isa ang nararapat para sa kanila. "Hayaan mo sila, Benitez." Malamig kong wika habang hinahaplos ang buhok ni Gabgab. Ang kanilang buhay ay hindi na bahagi ng sa akin. Ang mahalaga ngayon ay ang pagpapalago ng ating negosyo at ang pagtulong sa mga pundasyon para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso. Gusto kong ang bawat sentimo na kinuha ni Marco mula sa akin ay maging sandata para sa ibang kababaihan na makatayo muli. Sa loob ng sumunod na mga linggo, itinuon ko ang aking buong atensyon sa pagpapatakbo ng kumpanya. Wala nang puwang para sa isang bagong lalaki sa aking buhay. Ang aking ligaya ay nagmumula sa pagpapanood kay Gabgab na naglalaro sa hardin ng aming mansyon at sa pagkakita sa aking sarili sa salamin na hindi na yumuyuko sa kahit na sino. Ang chili red na lipstick at ang tuwid na tindig ay naging aking bagong baluti. Isang gabi, habang nagbabasa ako ng mga legal na dokumento, nakatanggap ako ng isang sulat. Galing ito kay Marco. Isang gusot na papel na tila nabasa ng luha. Humihingi siya ng pagkakataon na makita ang kanyang anak. Humihingi siya ng tawad. Pinagmasdan ko ang kanyang sulat kamay. Ang mga titik na dati ay nagpapatibok ng aking puso. Ngayon ay tila ba mga uod na lamang sa papel. Dahan-dahan kong nilukot ang papel at itinapon sa basurahan. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagkilala na ang ilang pinto ay kailangan ng manatiling sarado para sa ikabubuti ng lahat. Ang pagpapatawad ay hindi laging nangangahulugan ng pagbabalik ng tiwala.
Ngunit ang aking katahimikan ay muling nagambala nang ibalita ni Benitez ang isang balita na hindi ko inaasahan. Si Cindy, sa kanyang desperasyon, ay gumagawa ng paraan para baligtarin ang sitwasyon at balak akong kasuhan ng harassment. Ang huling kislap ng kanilang kasamaan ay tila ayaw pang mamatay. Sigurado ka ba, Benitez? Tanong ko habang nakatingin sa diamanteng singsing sa aking daliri. Opo, senyorita. Balak nilang gamitin ang media para palabasin na ikaw ang nangapi sa kanila. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Akala ba nila ay ang dating Maribel pa rin ang kaharap nila? Ang bagyong pinasok nila ay hindi pa tapos. Kung gusto nila ng huling sayaw sa putikan, ibibigay ko sa kanila ang isang palabas na hinding-hindi nila malilimutan. Maribel, parang awa mo na, kausapin mo ako. Kahit isang minuto lang. Ang sigaw na yon ay hindi nagmula sa isang malakas na lalaki, kundi mula sa isang anino ng taong dati kong minahal. Nakatayo ako sa likod ng malaking gate ng aming mansyon. Pinapanood sa security monitor ang pagdating ni Marco. Basang-basa siya ng ulan. Ang kanyang dating mamahaling suit ay kupas na at may mga punit. Ang kanyang buhok ay nakadikit sa kanyang noo na tila ba isang basang pusa na itinapon sa kalsada. Dahan-dahan kong binuksan ang gate, hindi dahil sa awa, kundi dahil gusto kong makita ng malapitan ang mukha ng Karma. Sa tabi ko ay si Attorney Benitez, tahimik at alerto. Habang naglalakad ako patungo sa kanya, ang tunog ng aking mga hakbang sa basang semento ay tila ba tunog ng hatol na papalapit. Huminto ako sa harap niya, sapat na malayo para hindi mabasa ng ulan, habang siya ay nanatiling nakaluhod sa putikan. Anong ginagawa mo rito, Marco? Ang aking boses ay kalmado, kasing lamig ng hanging umiihip sa paligid. Hindi ba't malinaw ang utos ng korte? Bawal kang lumapit sa amin ni Gab-Gab. Maribel, nagugutom na kami. Si Mama, may sakit siya. Wala kaming pambili ng gamot. Nilayasan na rin kami ni Cindy matapos niyang makuha ang huling pera namin. Pagmamakaawa niya, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaabot ang dulo ng aking sapatos. Patawarin mo ako. Nagkamali ako. Akala ko ay kaya kong mabuhay nang wala ka, pero ikaw pala ang lahat sa akin. Ang naganap ng bahagya akong yumuko para tignan siya sa mga mata. Walang galit sa puso ko, wala ring pag-ibig. Ang tanging naroon ay isang malalim na kawalan ng pakiramdam. Nagkamali ka, Marco. Hindi ako ang lahat sa'yo. Ang pera ko ang lahat sa'yo. Noong ang mga kamay ko ay tinatawag mong liha, nasaan ang pagmamahal na sinasabi mo? Noong ang anak mo ay nag-aapoy sa lagnat at pinili mong makipag-inuman kasama ang kabit mo, nasaan ang konsensya mo? Sa sandaling iyon, isang itim na sasakyan ang huminto sa labas. Lumabas si Cindy, ang kanyang hitsura ay malayo sa marangyang babae na nakita ko sa opening. Gululo ang kanyang buhok at ang kanyang makeup ay kumalat na sa kanyang mukha dahil sa luha at ulan. Maribel, iuurong ko ang demanda. Lahat ng sinabi ko sa media, babawiin ko. Tulungan mo lang kami. Si Marco, pinagbuhatan niya ako ng kamay dahil wala na kaming makain. Tiningnan ko silang dalawa. Ang magkaparehang dati ay tila bahari at reyna ng panloloko, ngayon ay nag-aaway sa harap ko para sa mga tira-tirang biyaya. Ang paningin na ito ay dapat sanang magbigay sa akin ng kasiyahan, ngunit ang naramdaman ko lang ay labis na pagkapagod. Ang makita silang ganito ay sapat na patunay na ang Diyos ay hindi natutulog. Benitez, bigyan mo sila ng sapat na pera para sa isang buwang pagkain at gamot ng matanda. Utos ko nang hindi inaalis ang tingin sa kanila. Ngunit pagkatapos nito, hinding-hindi nyo na muling makikita ang anino ko. Ang bawat sentimong ibibigay ko sa inyo ay hindi mula sa pag-ibig, kundi mula sa charity na ibinibigay ko
sa mga taong nawalan na ng dangal. Maribel, sandali, ang anak ko. Si Gab-Gab, sigaw ni Marco habang kinaladkad siya palayo ng mga security guard. Huminto ako sa paglalakad at lumingon sa huling pagkakataon. Ang anak ko ay may ama na Marco. At ang amang iyon ay ang alaala ng aking tatay na nagturo sa akin kung paano maging matatag. Ikaw ay isa na lamang multo ng nakaraan na kailangan ko ng ibaon sa limot. Pumasok ako sa loob ng mansyon at dahan-dahang isinara ang pinto. Ang tunog ng paglock ng pinto ay tila ba ang huling tuldok sa isang mahabang kabanata ng sakit. Sa loob, sinalubong ako ni Gab-Gab na may dalang isang guhit ng bahaghari na ginawa niya sa school. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ang bango ng kanyang balat ay tila ba naglinis sa lahat ng dumi na dala ng ulan sa labas. Habang nakatingin ako sa labas ng bintana, napanood ko ang unti-unting paglayo ng sasakyan ni Marco sa gitna ng dilim. Ang unos ay natatapos na. Ang pagluhod ng mga traidor ay hindi nagbigay sa akin ng bagong buhay, kundi nagbigay sa akin ng kalayaang simulan ang tunay kong buhay nang wala sila. Ang aking puso ay nagsisimula ng tumibay, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagkilala na ang tunay na kapangyarihan ay ang kakayahang maglakad palayo sa mga taong sumira sa iyo nang hindi nagiging katulad nila. Ang sikat ng araw na tumatagos sa malaking bintana ng aking silid ay tila ba isang mainit na yakap mula sa langit. Amoy ng sariwang lila at bagong luto na almusal ang bumabalot sa hangin. Isang halimuyak na nagbibigay ng kapanatagan sa aking puso. Wala na ang kaba sa aking dibdib sa tuwing maririnig ang yabag ng paa sa labas ng pinto. Wala na ang pangangamba na baka may magawang mali at makatanggap ng masakit na salita. Ang bawat umaga ay akin na. Isang malinis na pahina na ako mismo ang may hawak ng panulat. Nakatayo ako sa harap ng salamin. Inaayos ang aking puting blazer. Ang naganap ng mapatingin ako sa aking mga kamay habang isinusuot ang aking relo. Ang mga kalyo ay naroon pa rin. Bahagyang kumupas na, ngunit hindi ko na ito ikinahihiya. Sa halip, tinitingnan ko ang mga ito ng may pagmamalaki. Ang bawat pilat at panunuyo ng balat ay mga saksi sa aking katatagan. Ang mga kamay na tinawag nilang liha, ang siya palang humubog sa pundasyon ng aking bagong imperyo. Ang mga kamay na ito ang nag-alaga sa aking anak at nagtayo muli ng aking dangal. Mama, look! I finished my drawing! Ang masayang tinig ni Gab-Gab mula sa pinto ay nagpalingon sa akin. Bit-bit niya ang isang makulay na larawan, isang malaking bahay, 2 tao, at isang nagniningning na araw. Napakaganda, anak. Wika ko habang lumuluha sa galak. Sino-sino ang nasa drawing mo? Ikaw po, Mama, at ako. Tayo lang pong dalawa sa ilalim ng sun, sagot niya nang may malawak na ngiti. Ang kanyang sagot ay tila ba isang kumpirmasyon na sapat na kami. Hindi namin kailangan ng isang lalaking hindi kami pinahalagahan para maging buo ang aming mundo. Ang kaligayahan ni Gab-Gab ang aking pinakamalaking tagumpay, mas mahalaga pa sa anumang stock market index o mga ari-arian. Sa araw na yon, binuksan ko ang Maribel Foundation, isang shelter at training center para sa mga kababaihang dumaan sa pang-aabuso at pagtatraidor. Habang nakatayo ako sa harap ng mga kababaihang may mga matang puno ng takot at pag-asa, naramdaman ko ang tunay na kahulugan ng aking pinagdaanan. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng luha, ay may layunin pala. Ito ay para maging boses ako ng mga walang boses. Huwag ninyong hayaang sabihin nila na wala kayong halaga. Panimula ko sa aking talumpati. Ang aking boses ay matatag at puno ng emosyon. Ang inyong halaga ay hindi itinatakda ng taong nanakit sa inyo. Kayo ang nagmamay-ari ng inyong bukas. Kung kaya kong bumangon mula sa putikan, kaya nyo rin. Nang matapos ang programa, lumapit sa akin si Attorney Benitez. Senyorita, balita tungkol kay Marco. Tuluyan na siyang umalis ng bansa para magtrabaho
bilang isang simpleng construction worker sa malayo. Ang kanyang ina naman ay nasa isang public nursing home na. Wala na silang balak na manggulo pa. Tumango ako. Nararamdaman ang isang kakaibang ginhawa. Wala nang puwang para sa puot sa aking puso. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila, kundi para sa aking sarili. Upang tuluyan na akong makalaya sa tanikala ng nakaraan. Ang karma ay tapos na sa kanyang trabaho at ako naman ay magpapatuloy na sa aking paglalakbay. Sa dapit hapon, habang naglalakad kami ni Gab-Gab sa dalampasigan, pinanood ko ang paglubog ng araw. Ang kulay rosas at lila na kalangitan ay tila ba isang obra maestra na sumasalamin sa aking buhay. Ang unos ay lumipas na at ang natira ay isang mas matatag, mas matalino at mas masayang Maribel. "Mama, look at the waves!" Sigaw ni Gab-Gab habang hinahabol ang maliliit na alon. Napangiti ako habang nadarama ang malamig na tubig sa aking mga paa. Ang buhay ay parang dagat. May mga pagkakataong mapanganib ang mga alon. Ngunit kung alam mo kung paano maglayag, palagi kang makakahanap ng dalampasigan. Ang muling pagsilang ko ay hindi isang aksidente. Ito ay isang desisyon. Isang desisyon na mahalin ang sarili at protektahan ang bukas ng aking anak. Habang papalapit ang gabi, isang huling tanong ang sumagi sa aking isipan. Kung hindi ko ba naranasan ang lahat ng sakit na yon, makikilala ko kaya ang tunay na lakas na nasa loob ko? O baka mananatili pa rin akong isang anino na naghihintay ng liwanag mula sa ibang tao? Ang bawat hakbang ko sa makintab na sahig ng bulwagan ay tila ba isang deklarasyon ng kalayaan. Nakasuot ako ng isang gown na kulay pilak na kumikinang sa bawat tama ng liwanag. Tila ba ang mga bituin mismo ang humabi ng aking kasuotan. Sa gabing ito, sa pagdiriwang ng ika-10 anibersaryo ng Diamond Star Holdings, hindi na ako ang babaeng nagtatago sa anino ng iba. Ako na ang liwanag. Ako na ang pinagmumulan ng lakas ng libu-libong tao na umaasa sa aking kumpanya. Habang nakatayo ako sa gitna ng entablado, tiningnan ko ang mga mukha ng mga taong naroon, mga negosyante, mga politiko, at mga kababaihang tinulungan ng aking foundation. Lahat sila ay nakatingin sa akin ng may paghanga. Ang naganap ng sandaling tumingin ako sa aking refleksyon sa isang malaking salamin sa gilid ng hall. Hindi ko na nakita ang bakas ng takot o ang pagkapagod ng isang asawang martir. Ang nakita ko ay isang agila na handa ng lumipad ng mas mataas pa, malayo sa mga unos na minsan ay sumubok na baliin ang aking mga pakpak. Ang tagumpay ay hindi tungkol sa kung gaano karaming pera ang meron ka. Panimula ko sa aking huling talumpati. Para sa gabing ito, ang aking boses ay malinaw at puno ng kapangyarihan na nagmula sa mga taon ng paghihirap. Ang tunay na tagumpay ay ang kakayahang gawing sandata ang iyong mga sugat upang protektahan ng iba. Ang aking mga kamay ay maaaring magaspang pa rin sa paningin ng ilan, ngunit ang mga kamay na ito ang nagbuhat sa aking anak mula sa sakit, at ang mga kamay ring ito ang nagtayo ng isang kumpanyang nagbibigay ng dangal sa bawat Pilipino. Pagkatapos ng kaganapan, lumabas ako sa balkonahe ng hotel. Ang malamig na hangin ng gabi ay humahaplos sa aking mukha. Tila ba isang banayad na bulong ng pasasalamat. Lumapit sa akin si Attorney Benitez, bit-bit ang isang huling report. "Senyorita, isang huling balita. Ang gusali na dating kinalalagyan ng Marcin Jewelry ay opisyal na nating nabili at gagawin na nating sentro para sa sining at edukasyon ng mga bata. Wala na ang huling bakas ng kanilang kasamaan." Tumango ako nang may tipid ng ngiti. Wala nang galit. Wala nang pait. Ang lahat ng alaala ni Marco ay tila ba naging isang malabong panaginip na lang na unti-unting naglalaho sa pagsikat ng araw. Ang kanyang pangalan ay hindi na nakakapagpabilis ng tibok ng aking puso.
Ang kanyang pagtatraidor ay naging isang mahalagang aral na lamang sa aking paglalakbay. Pumunta ako sa silid kung saan naghihintay si Gabgab. Mahimbing siyang natutulog, ang kanyang mukha ay payapa at puno ng kawalang malay. Hinaplos ko ang kanyang pisngi at sa pagkakataong ito, wala nang luha ng sakit ang pumatak. Ang tanging naroon ay ang kislap ng katarungan at ang init ng pag-asa. Sa kanya ko nakita ang aking kinabukasan, isang kinabukasang malaya, marangal, at puno ng tunay na pag-ibig. "Mama, are we going home now?" Mahinang tanong ni Gabgab habang dahan-dahang iminumulat ang kanyang mga mata. "Opo, anak. Uuwi na tayo sa tahanang tayo mismo, ang bumuo." Sagot ko habang kinakarga siya. Ang bigat ng kanyang katawan ay tila ba isang paalala na ang lahat ng pagod ay may katumbas na ligaya. Habang pababa kami ng hotel, naramdaman ko ang bawat mata na sumusunod sa amin. Ngunit hindi na ako naglalakad ng mabilis para magtago. Naglakad ako ng may taas noo, ang bawat hakbang ay may tunog ng katatagan. Ang muling pagsilang ni Maribel ay hindi lang isang kwento ng paghihiganti. Ito ay isang kanta ng tagumpay para sa lahat ng babaeng minsan ay itinuring na basahan ngunit piniling maging ginto. Sa loob ng aking sasakyan, habang pinapanood ko ang mga ilaw ng lungsod na mabilis na nagdaraan, alam ko na sa wakas ay tapos na ang aking pakikipagdigma sa nakaraan. Ang agila ay tuluyan ng nakalipad at sa ibaba, ang mga bagyo ay wala ng kapangyarihang abutin pa siya. Ang buhay ay magpapatuloy at sa bawat bukas na darating, sisiguraduhin kong ang liwanag ng aking tagumpay ay magsisilbing gabay para sa mga nawawala pa sa dilim. Sapagkat ang tunay na reyna ay hindi ang may korona, kundi ang babaeng may pusong hindi kailanman sumuko. Ang simoy ng dagat ay humahalimuyak sa paligid. May dalang alat at sariwang amoy ng kalayaan habang nakatayo ako sa balkonahe ng aming rest house sa Batangas. 5 taon na ang lumipas mula ng gabing gumuho ang huwad na paraiso ni Marco. At sa loob ng mga taong yon, natutunan ko na ang tunay na paghilom ay hindi nangangahulugan ng paglimot, kundi ang pag-alala nang wala na ang kirot. Ang sikat ng araw ay marahang humahaplos sa aking balat. Isang haplos na hindi na nagiiwan ng kundi init na nagbibigay ng bagong buhay. Pinagmasdan ko ang aking mga kamay. Wala na ang mga sugat at kalyo ng nakaraan. Pinalitan na ito ng malambot na balat. Ngunit ang mga guhit ng aking mga palad ay nananatiling saksi sa aking pinagdaanan. Ang naganap ng maramdaman ko, ang isang maliit na kamay na pumatong sa aking palad. Si Gabgab, na ngayon ay isang matalino at masayahing bata, ay nakatingin sa akin ng may buong pagmamahal. "Mama, look at the ship. It's so big, like you." Wika niya habang itinuturo ang isang barko ng Diamond Star Holdings na naglalayag sa malayo. "Opo, anak. Malakas at matatag ang barkong yon, gaya ng pagmamahal ko sa iyo." Bulong ko habang hinahaplos ang kanyang buhok. Sa kanya ko nakita ang aking pinakamalaking pamana. Hindi ang mga gusali, hindi ang mga diamante, kundi ang isang anak na lumalaking may dangal at malasakit sa kapwa. Attorney Benitez arrived with a final letter of update. Habang binabasa ko ang ulat, hindi ko mapigilang makaramdam ng isang malalim na buntong hininga. Si Marco ay nanatili sa malayong lalawigan, namumuhay sa isang barong-barong na gawa sa tagpi-tagping yero at kahoy. Ang amoy ng alikabok at ang init ng sikat ng araw sa bukid ang kanyang naging kasama sa bawat araw ng pagtatrabaho bilang isang kargador. Ang kanyang ina naman ay tuluyan ng pumanaw sa nursing home, namatay na may pangalan ni Marco sa kanyang mga labi, ngunit wala ang kanyang anak sa kanyang tabi. Ang impormong kinasadlakan nila ay ang kapaitang sila rin ang nagtanim. Wala na ang kislap ng diamante. Ang tanging natira ay ang amoy ng pagsisisi na hindi na kailanman mabubura ng panahon. Sa kabilang banda, ang aking buhay ay naging isang
paraiso ng pagtulong. Ang Maribel Foundation ay nakapagpatayo na ng 12 sentro sa buong Pilipinas, nagbibigay ng bagong simula sa libu-libong babaeng biktima ng karahasan. Ang bawat tagumpay nila ay tagumpay ko rin. Ang bawat babaeng natutong tumayo muli ay isang patunay na ang kapangyarihan ng isang reyna ay hindi nasusukat sa kanyang korona, kundi sa kung gaano karaming puso ang kanyang napagaling. Habang unti-unting lumulubog ang araw, naglalakad kami ni Gab-Gab sa dalampasigan. Ang bawat hampas ng alon sa pampang ay tila ba isang himig ng pasasalamat. Wala nang puot sa aking puso. Ang pagpapatawad ay ganap na, hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan. Ang muling pagsilang ni Maribel ay hindi lang isang kwento ng pagbawi ng yaman. Ito ay kwento ng pagtuklas sa gintong nasa loob ng bawat isa sa atin, ang gintong hindi kayang nakawin ng kahit na sinong traidor. Tumingala ako sa langit kung saan ang unang bituin ay nagsisimula ng kuminang-ong. Napangiti ako. Ang agila ay hindi na lang basta lumilipad. Siya ay nagmamay-ari na ng kalangitan. Tapos na ang kabanata ng sakit. Ang natitira ay ang walang hanggang pag-asa at ang pamanang hinding-hindi malilimutan ng panahon. Ang dating asawang itinuring na basahan ay siya palang reynang magpapatuloy sa paglalayag, gabay ang liwanag ng katarungan at tunay na pag-ibig. At sa bawat bukas na darating, ang aking kwento ay mananatiling paalala na sa gitna ng pinakamalakas na bagyo, ang pusong marunong magmahal sa sarili ang palaging makakahanap ng daan pauwi.